Boss doon na ang te agad. Lugar ng kanyang pag-iisa. Ngayon, siguradong may paraan para gumaling ka sa pagkawala ng panlasa mo. Sananga. Natikman na natin ang marami. Pero ang dila ko parang kahoy pa rin. May tumataas pa rito sa bundok na yon. Wala na, bahala na. Kailangan ko munang bumaba ng bundok at i-break ang engagement kay Limubay. Tigad, magpupuno po ng tsaa. Kulay nitong parang amber amoy na kumakalat sa lambak. Ana't naihalo mo na ang esensya ng Fooding Tea Sourcebook sa tasa ng tsaa na ito. Tigad. Anak, tapos ka na bilang disipulo. Ang maliit na mundong ito hindi na kasya sa puso mong para sa tsaa. Ang kapangyarihang ito, utang ko lahat sa itinuturo ninyo. Plano kong bumaba ng bundok at ialay ang sarili sa Dachin Tea House. Pero bago mamatay ang lolo ko, Nilagay niya sa akin ang isang kasunduang singsing. nagkaproblema ang dalawang pamilya kaya hindi ito natuloy. Ngayon gusto kong bumaba ng bundok at buwagin ang kasunduan kay Limubay. Sige, umalis ka na. Ang ugnayan sa tsaa ay di pa tapos. Isa rin itong paglalakbay ng pagpapakabuti. Pasensya na po sa istorbo, guro. Matagal ko nang naririnig. Kayo ang tigod sa kapanahunan. Lumang paraan ng paggawa ng tsaa, kaya't lumakad kayo sa buong mundo. Kaya ngayon ako lumapit. Dumating ako para humiling ng isang tasa ng malinaw na tsaa at para hanapin ang isang pagkakataon sa daan ng tsaa. Ito ay maliit na handog mula sa aking boss. Kung makakatulong kayo sa kanya, malaking pasasalamat at kabayaran ang ipagkakaloob namin. Ang simpleng tsaa ng bundok, hindi dapat ipagmalaki. Hindi na ako tumatanggap ng mga disipulo. Hindi ako nagtitinda ng tsaa. At hindi rin ako nagsasalita ng anumang kapalaran. Sa totoo lang, guro, upang maging tapat, ako rin ay gumagawa ng tsaa. Ngunit kamakailan lang, bigla akong nawala ang aking panlasa. Hinanap ko ang mga doktor pero walang nangyari. Sana sa pinanggalingan ng tsaa dito, makakita ako ng munting pag-asa. Ang perang ito hindi para bumili ng tsaa. Ito ay para humiling na inyong ituro ang daan. Kung maibabalik niyo ang aking panlasa, anumang kahilingan ninyo, sabihin niyo lang po. Ang daan ng tsaa ay nasa puso. Hindi lang ito nasa dila. Masyado kayong naninindigan. Ngunit, kahit hindi na ako gumagawa ng aktibong pagtuturo, meron akong isang disipulo. Katatapos lang siya magtapos ng pagsasanay. Ang paraan niya sa paggawa ng tsaa may tunay na puso. Yung nasa mesa, yung huling inihanda niya bago umalis. Kung hindi ka atras, bakit hindi subukan? Ikaw. Naamoy ko ang amoy ng tsaa. Iyan ang magiging asawa ko. Ang Tsaa House ni Limubay. Maliit na Lee family tea room, pero malaki ang dating. Maligayang pagdating. Miss, magpipili po ba kayo ng tsaa? Katatanggap lang namin ng bagong batch. Mga high-tech na organic tea. May kakaibang lasa, malinis at purong amoy. Sakto para sa mga white collar. Gusto niyo po subukan? Ako hindi ako bumili ng tsaa. Okay lang, nandito na kayo. Libre ang pagpapatikim. Itong tsaa na ito, dinevelop mismo ng aming boss. Bihira ito sa merkado. Amoy niyo, mabango ba? Mukhang iba nga ang tsaa na ito. Tama! Ramdam niyo rin na bago, 'di ba? Iyan ang charm ng high-tech. Ginagamit dito ang Nano Fragrance Locking Technology. Mahigpit nitong kinakandado ang tea aroma. Hindi na nakapagtataka itong tsaa. Amoy lang ang meron. Wala itong pisol. Parang plastic na bulaklak. Peke sa huli. Nako miss, ang sabi ninyo, kami naman dito,
ay may prosesong nangungguna sa mundo sa paggawa ng tsaa. Kalahati ng espiritu ng tsaa ay nasa mga bundok at dagat. Kalahati naman ay nasa init ng palad ng gumagawa ng tsaa. Hindi kayang kopyahin yan ng teknolohiya. Miss, bata pa kayo, bakit ang luma ng pananalita ninyo? Sino na ba gumagamit ng tradisyonal na paraan na yon? Yung luma nating paraan ng paggawa ng tsaa? Ngayon, puro na mga high-tech na linya ng produksyon. Kaya ang tsaa ninyo, may lasa lang, wala namang tunay na aroma. Kulang pa ang lasa. Ang ibig ninyong sabihin, hindi maganda ang tsaa namin. Tama! Ang tiyaan ng Tayi Group, hindi talaga maayos. Anong problema sa tsaan ninyo? Nasaan si Limubay? Saan siya? Nagdala ako ng pera dito. 20 milyon na halaga ng produkto ang inilagay ko. Wala siyang ipinakitang paliwanag ngayon. I-expose ko siya. Para ang kumpanya ninyo, matanggal sa buong industriya ng tsaa. Chairman, ito po. Si Mr. Luo ay nasa kumpanya namin. Naghulog siya ng 2 milyong halaga ng tsa. May problema ang lasa. Hinahanap niya si Lee Mubay. Saan siya? Pumunta ang CEO sa paghahanap sa Tigod. Hinahanap ang tigad? Ang matandang yan isang mandaraya lang. Siya pa ang naniwala rito. Uncle Chengzi. Pero ang Tigad ay may totoong kakayahan. Ito ang magiging napangasawa ko. Hindi naman masama tingnan. Lee Mubay. Iniwan ng matanda ang kumpanya sa iyong mga kamay. Inilaan para palagiin mo ito. Hindi para sirain. At ikaw, ano bang ginagawa mo nitong mga nakaraang araw? Hindi mo ba hinahawakan ng quality control? Bakit pa maghahanap ka ng tigad? Nilalaro mo ba ang kinabukasan ng kumpanya? Nagbibiro ka ba? Mr. Lee, matagal na tayong kasosyo, di ba? Ngayon, ang mga ipinadala mong Ano produkto. ba yung ipinadala mo sa amin? Inumin ba yan ng tao? Luo Jiangqing. Ang aming mga tsaa ay sumusunod sa data. Dumaan sa libu-libong proseso at mahigpit na kontrol. Hindi dapat magkaroong problema. Walang problema dapat. Hindi ba ikaw, Limubay, ang ipinagmamalaki bilang ikaw ba ang tea doctor? Tingnan mo nga tong tatlong tsa. Anong pinagkaiba nila? Ang tatlo na ito ay ang lumang produkto ninyo. At ang bagong produkto na kamakailan ninyo ibinibenta. At ang isa pa ay pangunahing produkto ng ibang tsaa seller. Tingnan natin kung matutukoy mo ang problema. Kung saan ang pinanggagalingan ng issue. Wala na kasi akong panlasa na yon. Paano ko pa ito maihahambing? Mr. Lee. Sige, subukan nyo. Mr. Lee. Sige na. Bakit? Lee Mubay, bilang CEO ng Tayi Group at bilang technical representative, hindi ka pwedeng ganyan. Hindi mo naman matitikman, di ba? Anong masasabi nyo, Mr. Lee? Anong pinagkaiba ng tatlong tasa na ito? Ano to? Ang isang tasa, bagong tasa. Ang isa, lumang tasa. Yung isa pa, mukhang pangalawang klase mula sa ibang nagtitinda. Hindi. Sino ka ba? Hindi ka naman taga-factory namin. Bakit pamilyar ka sa tsa ng main factory namin? Ganun ka pamilyar. Hindi naman ito mahirap. Naramdaman ko agad pag amoy pa lang. Makulimlimang sabaw ng tsaa na to. Medyo humina rin ang amoy. Mukhang pangalawang klase galing sa ibang mangangalakal. Magkamukha ang amoy ng dalawang tasa na to. Ang isa rito, malakas ang bango ng mga bulaklak. Mapipilit ang tawagin itong mataas ang kalidad. At ang isa naman, parang kapareho ng tsa na kasalukuyan kong iniinom. May lasa naman ito, pero mahina ang amoy. Siguro ito ang bagong tsaa na binili ni Mr. Luo. Tama. Dati, talagang mas pino ang tsaa ni Limubay. Pero nitong mga nakaraang panahon, yun na lang ang binibigay niya sa akin. Mga depektibong batch na walang aroma. Limubay, gusto kong itanong, bakit napakababa ng kalidad ng tsa ng kumpanya nyo? Bakit napakalaki ng pagbaba ng kalidad? Baka dahil nawala ang panlasa ko, kaya hindi naayos ng tama ang formula. Ikaw ba? Kamakailan lang ba ay may problema ang panlasa mo? Ikaw ba? Kamakailan lang ba ay may problema ang panlasa mo? Ano? Ang pagkawala ng panlasa ko ay isang lihim. Ilang tao lang ang nakakaalam. Paano niya nalaman yon? Sino ka ba talaga? Magpapakilala ako ng maayos.
Ang pangalan ko ay Chen Wenchin. Dumating ako ngayon para i-break ang engagement natin. Ikinakansela ko ang aming kasal. Bakit? Ang kasunduang ito, itinakda ito ng matatanda ng dalawang pamilya. Luma na yan. Ayaw ng mga magulang ko makialam. Sasabihin ko na lang. Ako, Chen Wenchin, ay hindi magpapakasal kay Li Mubay. Tandaan mong kunin mo ako. Noon, malinaw kang nangako. Bakit na yon hindi na pwede? Siya nga pala. Isang babae mula sa pamilya Chen. Grabe. Akala mo hindi mahahanap. Pero nahanap na. Sasamantalahin nila ang pagkakataon. Kukunin nila ang fooding tea source book ng pamilya Chen. At kami naman? Kailan? Ayusin ang mga papeles ng pagkansela. Hindi. Hindi pwede. Ako ang CEO ng Taiyi Group. Paano naman ang dangal ko kung ikaw ang magkakansela? Kung ikaw kansela, ako ang magsasabi. Sige. Kailan mo balak kanselahin? Kung ikaw kansela, ako ang magsasabi. Sige. Kailan mo balak kanselahin? Wala akong oras sa sayangin sa'yo rito. Hindi ngayon ang oras para sa personal na usapan. Hindi mo ba nakikita? May inayos akong mahalagang bagay. Tama po, Limubay. Ngayon, may problema ang tiyan ninyo. Kailangan mong magpaliwanag sa akin. Mr. Luo, huwag kang mag-alala. Ang Taiyi Group namin, lagi kaming tapat sa kliyente. Sa pagkakataong ito, kami talaga ang nagkamali. Magkano ang babayaran? Walang bawas. Kabayaran. Pamangkin. 20 milyon ito. 10 beses ayon sa kontrata. Kabuuang 200 milyon. Paano mo babayaran yun? 200 milyon. Paano nangyari to? Bakit ganito kalaki? Ang kontrata ni Mr. Luo ay pinirmahan ng chairman. Hindi mo ako masisisi. Sinunod ko ang mga patakaran. Bilang CEO, may responsibilidad kang hindi maiiwasan. 200 milyon. Li Mubay, nagpalos ka sa kumpanya ng 200 milyon. Sa tingin ko, mas mabuti pang wag ka nang maging CEO. Hindi ba't may problema lang sa formula? Ayusin ko yan para sa'yo. I-cancel mo ba ang engagement natin? Ano? Paano? Ayusin ko ang batch na ito para sa'yo. I-cancel mo ang engagement natin. Ano sabi mo? Ito, may problema sa aming proseso ng pagproseso. Kaya mong ayusin? Oo, siyempre. Maliit lang ang problema sa batch ng tsa. Konting pagproseso lang. Maayos pa. Anong biro yan? Ang Dachin Tea House ninyo? Gumagamit pa rin kayo ng luma at lipas na mano-manong paggawa ng tsaa. Alam mo ba? Ang kargamento ni Mr. Luo ay order na 20 milyon. Sa bagal ninyong pamamaraan, hindi matatapos kailanman. Kung gagamitin ko ang mga existing ninyong makina, maayos agad. Mr. Luo, anong masasabi ninyo? Basta hindi maapektuhan ang lasa. Dahil sa matagal nating pagtutulungan, hindi ko nahahanapin ang pananagutan pagkatapos. Ang Fooding Tea Source Book. Ng Chen family talaga namang may kakaibang diskarte ito. Baka nga kayang lutasin ito ang problema. Ngunit, hindi ako papayag na i-cancel ang engagement. Sige. Ngunit kailangan mong magmungkahi ng konkretong plano. Halika rito. Ano sa tingin mo? Sa teorya, posibleng nga. Sa teorya, posibleng nga. Hindi si Mubay. Ito ay order na 200 milyon. Huwag mong hayaang maloko ka ng babaeng yan. Uncle Chengzi, huwag kayong mag-alala. Susubukan ko ngayon kung posible ang plano. Ang sinabi mong i-cancel ang engagement? Sinabi ko nga na i-cancel ko ang engagement. Pero hindi ko sinabi kailan. Kayo sa pamilyang Lee, puro manloloko. Mga malaking manloloko. Kakaakyat lang ng bundok ang maliit naming anghel. Sino ba ang nagpainit ng ulo mo ng ganito? Hindi ba yung may apelidong Lee? Sige na nga, wag na natin siyang pag-usapan. Ito naman si... Kamusta, senyor? Ako ang bagong disipulo na tinanggap ng maestro. Ang pangalan ko? Chu Yi. Magandang makilala kayo. Pakisuyo. Chu Yi. May kakaibang talento siya sa paggawa ng tsa. Kayo dalawa, magpalitan naman kayo ng kaalaman. Ang galing. Sa wakas, may kasama na rin ako. May makakausap na para maaliw ako. Kahit katatapos mo pa lang matuto kay Tigad, kapag umuwi ka na, ang Jose ay nagmumula sa sipag, hindi sa paglalaro. Ang pundasyon ng Dachin Tea House, ikaw pa rin ang magbubuhat nito sa hinaharap. Naintindihan ko.
Yung aming fooding tea source book. Nandiyan pa ba sa iyo? Fooding Tea Sourcebook. Maganda ang hakbang na ito. Diretsong nakapasok sa loob ng Dachin. Mr. Lee, may nahanap na ako tungkol kay Miss Chen. Siya ang namumuno sa Dachin Tea House. Isang batang pinuno. At siya ang tagapagmana ng sinaunang paraan ng paggawa ng tsaa ng pamilya Chen. Ang nag-iisang tagapagmana. Alam ko ang lahat niyan. Nung panahon ni Lolo, itinakda niya sa atin ang kasunduang pag-aasawa ng bata pa. Gustong mga magulang kong humingi ng annulment sa pamilya ni Chen. Ngunit sa daan, nasaksak sila sa isang aksidenteng sasakyan. Ngayon, ang gusto ko lang malaman si Chen Wenxin nitong mga nakaraang taon, saan ba siya napunta? Hindi pa namin natutuntun yan. Kaya dali, hanapin ninyo agad. Uncle Chen, ang nakasulat sa Fooding Tea Sourcebook, ang mga lumang paraan ng paggawa ng tsaa, naintindihan ko na lahat ng yon. Naku, tanga ka naman. Ang Fooding Tea Source Book. Hindi yon ganon kasimple tulad ng iniisip mo. Dito sa loob, nakatago ang ating pamilya, ang Chen family, ang daan-daang taong na walang natuklasang kakaibang teknik. Maraming ninuno pa ang hindi nakaunawa rito. Huwag mong maliitin ito. Huwag mong maliitin ito. May ganitong bagay pala? Bakit hindi ko alam to? Sasabihin ko sa iyo, huwag mong hayaang madaling malaman ng iba. Kaya hindi yun tatawaging isang lihim kung ganon. Hindi pwede. Kailangan mabuksan ko ang lihim nito. Chui, sasama ka sa akin. Tayo, bilang magkapatid na babae, mataas ang talento. Tiyak na kaya natin ito. Sige ate, sasamahan kita. Lee Mubay, ilang araw lang ang nakalipas. Nasa board meeting ka pa. Nagpukpok ka pa ng mesa. Sinabi mong ang teknolohiyang paggawa ng tsaa ang uso. Dapat nang lipas ang sinaunang paggawa ng tsaa. Kaya ngayong, pumunta tayo rito. Hindi ba para siraan ako? Ang negosyo? Parang digmaan. Ito ang kilalanin ng sarili at ang kalaban. Para palaging handa ka sa laban. Kung ganon, kampante na ako. Kung hindi, Akala ko pa, dumiretso ka kay Chen Wenxin. Ikaw, Kalokohan! Kung magsasabi ka pa ng ganon, ibabawas ko ang bonus mo. gusto mo ba ang tsaa na ito? Ang white tea na uri ng Dachin ninyo, napakahusay. Pwede ba akong umorder ng 2,000 gin? Ay, sobra. Ang galing. Masayang magtulungan. Salamat. Ang seryosong mukha ni Wenxin. Ang ganda talaga. Lee Mubay. Bakit ka nandito? Naayos ng maayos ang order ni Mr. Luo. Hindi lang yung 20 million. Wala ring problema. At nagdagdag pa siya ng 30 million. Kaya nga ako nandito ngayon, para personal kang pasalamatan. Ganun ba ang ibig mong sabihin? Pwede na ba nating putulin ang kasunduan ng kasal? Bakit kailangang putulin agad? Kayo sa pamilya, Lee. Ninakaw ninyo ang sa pamilya naming Chen ang sekretong tsaa namin.
Ngayon, lumaki na ang Tayi Group dahil doon. Magkakagalit na ang dalawang pamilya. Anong kasal pa ang pinag-uusapan? Pero noon kasi dahil Kayo sa pamilya Lee, nung hindi pa ninyo siningil, ninakaw ninyo ang sekretong tsaa namin. Ngayon, magkaaway na ang dalawang pamilya. Ano pang kasal ang pag-uusapan? pero noon talaga dahil Dahan-dahan lang, baka madulas ka. Walang bagay, bata lang naman. Hayaan mo na silang tumakbo. Tao, Tio Lee, sabihin ko sa'yo, ito ang pinakamaganda sa amin sa pamilya Chen. Ang pinakasekretong saa. Iingatan mo ito mabuti ha. Huwag kang mag-alala. Ang isang cake ng tsa na ito ay sekretong tsa ng pamilya Lee namin. Hindi ito pangkaraniwan. Dadalhin mo sa bahay at tikman na mabuti. Lolo Chen, Lolo Lee. Naku! Ito pala ang regalo ni Papa para kay Tio Lee. Kung masira o makita to, sayang lahat. Tiyak na sasampalin ako. Nakuha na. Ganyan balutin mo. Hindi nila ito mahahanap. Talaga bang pwede? Kung mahuhuli tayo, Walang problema. Maniwala ka sa akin. Tara, huli tayo ng paru-paro. Tara, huli tayo ng paru-paro. kung malalaman ni Chen Wenxin, noon, nag-away ang dalawang pamilya dahil sa kanya. Paano siya mabubuhay na may ganon? Bakit di ka nagsasalita? Chen Wenxin, ang Tayi Group na namin ay umabong dahil sa teknolohiyang paggawa ng tsa. Hindi namin kailanman ginamit ang sinaunang paraan ng pamilya ninyong Chen. Akala mo maniniwala ako dyan? Ang tech-made na tsaa, may anyo lang. Wala itong kaluluwa. Kung gagawa ka ng magandang tsaa, kailangan ng kamay ng mga ninuno. Sa pag-iinit at pagpapatuyo, may espiritu. Luma na ang estilo ninyo. Kung asa lang sa kaunti ninyong paggawa ng tsaa, kailan pa ninyo matutugunan ang pangangailangan ng maraming tsaa lovers? Tanging teknolohiyang paggawa ng tsaa ang makakapagpalaganap agad ng kultura ng tsaa. Iyon ang tinatawag na T-Way. Iyan ang tunay na hinaharap. Hindi ka makatuwiran. Ang pamilya ni Lee ay puro mga negosyanteng sakim. Walang karapatang magsalita tungkol sa tsaa. Sige, matagal na ang alitan ng pamilya natin. Panahon na para ayusin ito. Sa susunod na buwan, T-God Competition. Ang ahas ka bang sumali kasama ko? Kung ikaw ang mananalo, tatapusin namin ang engagement. Kung ikaw naman ang matatalo, agaran kaming magpapakasal. Ano bang hindi ko kayang gawin? Ang sinaunang tehnik ng Chen family, tiyak na susunggaban ng panalo. Laban sa teknolohiyang panti ng Lee family. Shui, ang talino mo. Gamitin mo. Lumapit ka, tingnan mo ito. Sinulat ba ito sa Fooding Tea Sourcebook? Iba ba ito sa tinuro ni Uncle Chen? May pagkakaiba ba? Ito naman kasi ay lihim ng inyong angkan. Ayokong magkamali. Walang problema. Magkakatiwalaan tayo. Tulungan mo akong tingnan. Sige, tutulungan kita, senyor. Senyor, kapos ka naman sa pag-aalaga ng lumang libro. Inaalagaan ko naman ito, ha? Inaalagaan? Tingnan mo yung napaukit na pihit. Nakapansin ako nito ng ilang ulit. Kaya ibig mong sabihin na yung huling nagbasa, hindi inalagaan? Oo nga. Tuwing matapos akong magbasa, binabalik ko at pinapantay ang pahina. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi mo inaalagaan ang lumang libro. Unang ikot, gabi. Lumilipad sa bubong. Ikalawang ikot, sa bahay ng opisyal. Pangpitong ikot, bangoy pumupuno sa bayan. Song. Pangpitong ikot, bangoy pumupuno sa bayan. Pangpitong ikot, bangoy pumupuno sa bayan. Nahanap ng lihim. Sabi ko na, ang bagong utak talaga, ang sarap gamitin. Bagong utak. Nahanap ng lihim. Sabi ko na, ang bagong utak talaga, ang sarap gamitin. Bagong utak. Sabi ko, ikaw talaga ang aking suwerte, Chewie. Salamat! Ipapaalam ko na agad kay Master.
Uncle Chengzi, ano to? Ito ay isang lihim na resipe na hindi madaling makuha. Kung iroas ayon sa recipe na ito, maari nitong pabilisin ang pagkahinog ng tsaa. Ibig sabihin, maari nating mag-produce ng maramihan ng ganito. White tea na may lasa na parang pinatanda. Pagdating sa lasa, kung ganito ang gawin, ang mga kagamitan namin masisira siguro sa loob ng 1 linggo. Anong kalokohan yan? Ito ay pinagpaguran ko ng todo para makuha ang sinaunang recipe. Uncle Chengzi, hindi talaga papasa ang paraang ito. Bukod pa rito, ang tsaa hindi rin kakayanin nito ganung pagbabago ng temperatura. Hindi mo malalaman kung gagana kung hindi subukan. Sa ngayon, ako pa rin ang chairman ng kumpanyang ito. Pero, Ayun, Hindi ako dumating para makipag-ayos. Gawin mo lang ayon sa mga utos ko. Bakit naman nag-fail na naman? Mali ba ang paraan? Hindi ako maniniwala. At ako, Miss Chen, walang tehnik na hindi ko mahahawak. Hahanapin ko ang sinaunang paraan sa libro. At tatalunin si Li Mubay sa kompetisyon. Tapos, idayanol ko ang kasal. Yurun Huanwan Can Hotel. Nakita-kita agad ng umaga pa lang. Ang malas mo. ako naman natuwa. Swerte ko yata. Kung ganun makikita ko sa mismong mata. Kung paano ka natalo sa akin. Magnanakaw ng teknik lang. Sinungaling, akala mo matatalo mo ako? Mag-practice ka pa ng 100 taon. Kapag nanalo ako, makakasama ko na si Chen Wenchin. 世杰, anti-e-group malakas talaga. Kaya ba natin ito? Huwag kang mag-alala. Labanan ng isang taong nawala ng lasa. May kumpiyansa pa rin ako. Ate, malakas ang Tayi group. Kaya ba natin? Huwag kang mag-alala. Labanan ang taong nawala ng panlasa. Kaya ko yan. Maligayang pagdating sa lahat ng kalahok sa bagong edisyon ng T-God Competition Prelims. Sa paligsahang ito ay may 500 kalahok. Mandadala sa atin ang kanilang espesyal na tsaa. Magsisimula na ang paligsahan. Wu Yishan Natural Mineral Water. Wu Yi Mountain. Wu Yishan Wu Yi Mountain Natural Mineral Water. Gimmick lang yan. Mali ang dahon ng tsaa. Hindi tama ang tsaa na ito. May halumigmig na ito. Anong gagawin natin? Kaya pa ba nating sumali? Maliit lang yan na problema. Hindi yan makakatalo sa akin. Ayos na yan. Buti may inihanda ako. May ekstrang hiwa handa ako. Ang sabaw ng tsa, tumatagos agad. Presko at matamis, parang bukal. Simple at matibay, parang sinaunang kahoy. Bumabalik na tamis, parang may buhay. Malinaw at dalisay ang tsaa. Binabati ang Dachin Tea House, Chen Wenchin. Pinagbobotohan, pumasa lahat, susunod na round.
Ito ang TAI Group, pinakabago nilang molecular level optimization processing. Ang tasang ito ay biyaya ng teknolohiya. Tiyak na malinis at stable. Ang science ni Mr. Lee talagang malakas. Kaya niyang gawing isang kontroladong tumpok ng powder. Ang kaluluwa ng tsaa, ang sona at pagbabago mula sa lupa at langit. Sa makina mo yan, baka wala na ni isa ang maiwan. Chen Wenchen, ang inobasyon ay hindi maiwasan. Ang pagiging istrikto sa lumang paraan lalagpasin ng panahon. Ang linis ng tasang ito, magagawa ba yon ng ancient method mo? Linis. Marahil, Ngunit ang buhay na sigla ng dahon na kaloob ng kalikasan at ang pawis at init ng taong gumagawa. maaari bang kopyahin yon ng malamig mong makina? Maaari bang kopyahin? Kung usapang linis, gusto kong malaman kanino kamay ang madumi kanina. Nahawakan ng tsaa ko. Ang dami namang CCTV dito. Makakakuha tayo ng lead. Hindi ba siya? Ang tiya dumula sa bibig. Napakinis. Parang kumain ng isang piraso ng ice cream ng tagsibol. Magandang tsaa. Hindi ako naniniwala na pagdurog ng tsaa ay magiging masarap pa. Chen Wenchen, kung hindi ka naniniwala, bakit hindi mo tikman ang tsaa ko? Sige, tingnan natin. Kaya mo bang sirain ang dahon ng tsaa? Hanggang saan mo ito mapapasira? Ang tsaa na ito ay mas masarap pa kaysa inaasahan ko. Hindi ko inakala. May alam din pala siya. Anong masasabi mo? Chen Wenchen, nasira ko ba talaga ito? Ayos naman. Hindi kasing ganda ng sa akin pero ayos na rin. Imposible. Ang tradisyonal na paggawa ng tsaa ay hindi makakatalo sa antas molecular na nagpapastimulate ng panlasa. Tikman mong sa akin. Malalaman mo kung ano ang tunay na masarap na tsaa. Subukan nga. Subukan nga. Anong problema? Hindi ka ba nangahas uminom? Huwag kang mag-alala. Walang lason. Ang tsaa na ito. Malinaw ang lasa. Magandang tsaa. Tila hindi pa rin niya matitikman ang lasa. Amoy ng tsaa. Muli kong naamoy ang amoy ng tsaa. Ipinapahayag ko ang paligsahan na ito ang makapasok sa Grand Final ay. Miss Chen, ikararanal namin kung sasamahan mo akong kumain. Napakalaking karangalan. Ang nakakatawa mo naman. Inaanyayahan mo kaming kumain at nagdala ka pa ng tsaa. Paano nangyari yan? Naadik siya sa tsaa ko. Huwag mong kalimutan. Magkakansela kami ng kasal. Miss Chen? Ngayon, pwede bang wag muna nating pag-usapan ang pagkansela ng kasal? Turingin na lang nating bagong kakilala. Sige ba? Pwede rin. Ang CEO ng TAI Group bilang kaibigan? Wala naman akong mawawala. Hindi yan tama. Ay, hindi ba nawalan siya ng panlasa? Baka, kaya niyong matikman ng lasa ng tsaa ko? Miss Chen, inamin ko, ang tsaa mo talagang may kakaibang kalidad. Pero ang aming teknolohiya sa paggawa ng tsaa, hindi naman mas mababa sa iyo. Ngayon, lahat ng naririto,
ay mga nangungguna sa paggawa ng tsa. Kaya, gusto kong samantalahin ang pagkakataon na ito para tikman natin ang iyong tsaa. Dahil ipinapakita ninyo ang respeto, at dahil may panlasa ka naman, sige na nga. Anong klaseng ipinadala mo ba ito? 7.9.5 control method. Nakakabaliw to. Pero gawa ito ni Chen Wenqin. Ayon ito sa Fooding Tea Sourcebook. Sinubukan niya itong aralin. At nagtagumpay ba sila? Hindi pa. Hindi pa. Bakit pinadala mo sa akin ang kalahating tapos? Alam mo ba kung magkano nawala sa akin dahil dito? Sobra. 10 milyon? Hindi. 9 na milyon. Nawasak ang buong production line. Ako, Huwag mong kalilimutan. Sino ang nagbabayad ng ospital ng lolo mo? Ako. Kung hindi mo ibibigay ang totoong lihim ng pamilya Chen, huhuhuling kong malaman. Titigilin ko ang gamot ng lolo mo. Kaibigan, pumunta ka sa bahay ko para uminom ng tsa? Hindi ka man lang nagpaalam? Hindi ako para uminom ng tsaa ngayon. Narinig kong maganda ang tanawin sa inyong Tea Mountain. Pumunta ako para maglibot. Iniisip ko, Chen Wenqin hindi niya ako tatanggihan, di ba? Ang tsaa niya po ulit-ulit nitong naibalik ang panlasa ko. Dahil ba ito sa galing ng tsaa? O may kakaiba rito? Anong balak mo? CEO mismo, gumagawa ng pandagdag espya sa negosyo. Pumunta lang ako maglibot sa lugar ng fiancé ko. May problema ba? Anong fiancé? Pagkatapos ng kompetisyon, ikakansela natin ang engagement. Wala na yon na usapin. Hindi pwedeng ikansela ang engagement. Kapag nanalo ako sa kompetisyon, sasabihin kong ikakasal ka sa akin. Ang pamilya ni Chen hindi na kailangang umatras sa mundo ng paggawa ng tsaa. Ikaw ano naman iniisip mo ngayon? Anong pandilin lang naman yan? Wala. Kung natatakot si Chen Wenqin na baka mag-leak ako, uuwi na ako. Sandali. Kung natatakot si Chen Wenqin na baka mag-leak ako, uuwi na ako. Sandali. Hindi lang ba ito paglibot sa tea garden? Sige, tara na. Robot. Hindi ka pa ba talaga nakapag-ani ng tsa? Gumagamit lang ako ng makina. Hindi naman ako robot. Pag-aani ng dahon ng tsaa, parang noong bata pa ako. Oo. Itong tsaa na ito, mula sa pag-aani hanggang sa pagtimpla. Parang buong buhay niya. Dapat maramdaman mo ang buong buhay ng tsa para mas maintindihan mo ito. Pero kung kaya namang gawin ng makina, bakit kailangan pang personal na dumalo? Sinabi ko na sa'yo, may buhay ang dahon ng tsa. Temperatura ng araw habang pinatutuyo. Lakas ng paghila habang nag-aani. Hindi ito maaring sukati lang ng data. Gumugugol ako ng maraming tao at gastos para lang maramdaman ang buhay ng tsaa. Paano ba? Puro nasa isip mo lang, makina at pera. Parang amoy kapital lahat ng kumakalat sa'yo. Halika, amuyin mo. Ito ang amoy na hinipo ng sikat ng araw. Tara, tatalo kita ng isang tasa ng tsa. Ito ang tinatawag na honey note. Bumabalik na tamis, matamis na aftertaste. May halong aged aroma, parang lumang aroma. Siguro puting tsaan ang hindi bababa sa 5 taon. At ito ang dating lasa noon. Alam mo pala, Nansha, hindi yata tama. Hindi ba nawalan ka ng panlasa? Tama, pero hindi ko alam bakit. Tuwing iinom ako ng tsaa mo, babalik ang panlasa ko. Pero pagkatapos ng ilang oras, babalik ulit sa dati. Ang CEO ng Tayi Group ay umiinom ng tsaa ng katunggali. Ang kakaiba naman yan. Sabi nga,
Ang palasa mo kailan ito nawala? Mga 1 taon na ang nakakaraan. Boss! Sa susunod, dagdagan ang asukal sa kape. Sa susunod, dagdagan ang asukal sa kape. Ang galing mong magbiro. Isa itong halamang gamot. Paano mo malalagyan iyon ng asukal? Phillison, Sama ka sa akin sa ospital. nawalan ng panlasa. Hinahanap ko ang lahat ng doktor. Sinubukan ko ang lahat ng paraan. Wala sa mga iyon ang umubra. Hanggang sa... Uminom ako ng tsaa mo. Nakakaawa nga siya. Pero ngayon nakakaramdam ka na ng lasa ng tsaa. Magandang bagay yan. Ang white tea ay maaring gamitin sa gamot. Sabi nga nila dati, 1 taon tsaa, 3 taong inimbak. 7 taon, kayaman. Pahintulutan mo akong subukan pa ng ilang beses. Kung hindi talaga, dagdagan na lang natin ang tsempi. Pwede ko rin itong i-promote. Anong ipopromote? Huwag mo na intindihin. Ituloy mo na lang siyang test subject ko. Ay hindi siya ay isang tea taster. Bukod pa rito, libre kang makakainom ng tsaa namin. Ano bang ayawin mo? Ang mga tagali, karapat-dapat din silang uminom ng tsaa ng pamilyang Chen. Ang mga tagali, karapat-dapat din silang uminom ng tsaa ng pamilyang Chen. Wenchin, paano mo siya nadala sa taniman ng tsa? Hindi pa naayos ang sigalot noon ng ating dalawang pamilya. Hindi pa malinaw. Ma, gusto ko lang tumulong sa kanya. Tumahimik ka. Unching, narinig ko malapit ka raw sa isang binata. Kaya pumunta ako para tingnan. Hindi ko inasahan na siya pala. Tinapos na ba ninyo ang inyong engagement? Wenchin, alam mo rin ang mga alitan noon. Ngayon, may sugal pa kayong nakaatang. Ito ay usapin ng relasyon. Pero ito ang pinakamalaking desisyon ng buhay mo. Ayokong makita pa ito. Nais kong hindi na kayo uupo sa isang mesa. Kayo dalawang. Huwag ninyong sisihin si Miss Chen. Ako ang lumapit dito. Hiningi ko ang tulong ni Miss Chen. Payuhan kita na manatili kang may distansya sa aming anak na babae. Wenchin, umalis ka na kasama ko. Mama, bakit kayo ni Papa sobrang tradisyonal? Hindi ako papakasal kay Limubay. Pero hindi ibig sabihin nun na mag-aaway kami, magpakailanman. At saka, nagkakape lang kami, nagkakape. Wala naman kaming ginawang masama. Ikaw, inalaki pa kita ng ganyan ng laki, kaya kailangan mo bang laging sumalungat sa akin? Hindi ganun kadramatiko. Chunwons. Ay naku, ano naman ito ngayon? Nag-away na naman kayo dalawa? Sige, Kuya Chen, ang laki ng pagdating mo, swak na swak. Tulungan mo naman akong disiplinahin siya. Ang batang to, hindi nakikinig. Tito Chen, may sasabihin din ako sa'yo. Naintindihan ko ang iniisip niyong ama. Noong mga nakaraang taon, naranasan ko rin to noong mga araw. Ang pamilya ng Lee, gumamit sila ng maruruming paraan. Nilugmok nila ang pamilya nating Chen. Hanggang ngayon pa rin, wala pa silang kahit paghingi ng tawad. Ano sa tingin mo? May sama ng loob si tatay mo sa kanila. Hindi ba normal yon? Pero hindi dapat. Ipinapasa nila ang galit sa akin. Dahil nagalit siya. Tio Chen, gusto mo ba na palaganapin ang sinaunang pamamaraan ng paggawa ng tsa? Siyempre, gusto ko. Tingnan mo, kamakailan lang kumuha ako ng ilang mga disipulo. Iniisip ko lang, disipulo magtuturo ng disipulo. Ipapapasa mula henerasyon sa henerasyon. Palaganapin natin. Kung iilang tao lang ang magmamana, masyadong mabagal. Bakit hindi tayo mag-livestream? Sa mga short video, i-film natin ang proseso ng paggawa ng tsaa. Para mas maraming tao ang makaalam tungkol dito. Ano sa palagay mo? Kalokahan! Ang aming mga tea masters sa Tea Garden, lahat sila ay may natatanging galing. Iba-iba ang katanhian nila. Naipasa ito sa loob ng daan-daang taon. Anong klaseng short video yan? Hindi ba nilalabag nito ang tuntunin? Ikaw rin, konserbatibo ka. Hindi kita papaluin.
Mga kasama, ayon sa plano ko, fooding 362,000 mu production area sa susunod na taon. Isasama silang lahat sa transparency system na ito. Maganda. Ang ating limubay, batang may kakayahan. Ang engine system na ito, kapag naipalaganap, ang buong industriya ng paggawa ng tsa ay magkakaroon ng napakalaking pagbabago. Kung ganito pa, ang kumpanya ay mapupunta talaga sa kanyang mga kamay. Kailangan nating pabilisin. Boss! Ano ito? Ire-report ko nga sa inyo ang bagay na ito. Ito ay ipinadala ni Chen Wenchin. Sinabi niyang siya mismo ang nagluto nitong white tea. Para niyong matikman. Boss, napakasama nito. Ito ay isang beauty trap. Huwag mong... Ano nga ba ang mga lihim ng inyong tradisyonal na paggawa ng tsaa? Ano ba talaga yon? Kaya pala, lumalabas ang sikreto kapag nabasa. Chuy, anong nangyari sa'yo? Wala naman ate. May konting bagay lang ako. Uuwi na muna ako. Chuyi, noong nakaraan beses, nagkamali ka. Medyo mabigat ang tuno ko sa'yo noon. Huwag mo sanang isipin. Limubay, nahanap ko na ang bagong lead. Sige, sabihin mo na. Ang Fooding Tea Sourcebook ay may ibang lihim. Hawak ko na ang paraan. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Malalaman ko na lahat agad. Hindi mawawala ang bayad mo kapag nagtagumpay tayo. Chuyi. Tigod. Paulit-ulit nakitang tinawag. Sinong tinatawagan mo? Abala ka. Ikaw. Ang lolo ko. Tara. Tara na, Tiagod. Punta tayo sa tea room. Sig. Tigad, Chuyi Tara, uminom ng saa. Oh, sig. Heto, Tiagot. Maganda naman. Sa ganyang husay mo, may pagunlad pa pala. Tigad, sabi mo? Kami ba na gumagawa ng tsaa, pareho ba ng prinsipyong sinusunod? Siyempre. Kami, mga gumagawa ng tsa, sa maraming siglo, iisa ang paniniwala. Ito ay para maipainom sa lahat ng tsa na pinaghirapan ng aming tea masters. Bawat tasa ng tsa. Tamang-tama na gumawa ng tsaa ng may puso. Pero Tigad, may posibilidad ba na tulad ng Thai Group, gamitin ng teknolohiya para makagawa ng mas magandang tsaa? May tinutukoy ka ba? Nitong mga araw, ikaw at yung pasaway na anak ng Lee lalong naglalapit. Na-impluensyahan ka ba ng matatamis niyang salita? Parang napapaniwala ka na. Tandaan mo, matagal na tayong magkaaway ng magkabilang pamilya. Hindi dapat maghalo. May tinutukoy ka ba? Nitong mga araw, ikaw at yung pasaway na anak ng Lee lalong naglalapit. Na-impluensyahan ka ba ng matatamis niyang salita? Parang napapaniwala ka na. Tandaan mo, matagal na tayong magkaaway ng magkabilang pamilya. Hindi dapat maghalo. Huwag mong sabihin na hindi ako pumayag. Kahit ang mga magulang mo, hindi rin papayag. Pero, Huwag mo nang sabihin, walang usapan dito. Tigad? Ate. Wengkin. Limubay, nandito na kayo. Umupo kayo. Shuyi. Nasaan si Wenshin? Kakatapos lang lumabas ang ate. Limubay. Kamakailan, nag-aaral ako ng tea ceremony kay ate. Baka gusto ninyong tikman. Sige. Huwag kang gumalaw. Limubay. Kayo
Wenchin! Kanina nag-aalala ako baka magasgas ang kamay niya. Kaya tiningnan ko lang. Bakit mo sinasabi yan sa akin? Wala akong pakialam. Pero bakit? Parang may bumabara sa puso ko. Nagdala ako ng regalo para sa'yo. Isipin mo na ganti sa thermos. May kailangan ka pa ba? Wala naman. Pwede ka nang umalis. Mayroon. Inaanyayahan namin si Miss Chen Wenchin na makipaghapunan. Ayos na yan. Sinasabi mo palagi, maraming hakbang sa tradisyonal na paggawa ng tsaa kailangan may pagkakataon. Sa totoo lang, ang pakikipagtulungan sa negosyo kailangan din ng pagkakataon. Tulad ng pamilya nating dalawa, sana'y bitawan natin ang sama ng loob. Magtulungan ng dalawang pamilya. Makapasok sa final ng T-God competition. Sakto. Ganon din ang iniisip ko. Parang magkasing isip tayo. Pagkatapos ng kompetisyon, sasabihin ko ang lahat ng katotohanan kay Chen Wenchin. Lee Mubay. Noong araw, ang ama mo nagdulot ng matinding pinsala sa pamilya Chen. Ngayon, sisirain mo naman ang anak kong babae ba? Nanay, tatay. Wenchin! Noong araw, ang ama niya ginamit ang magaspang na lumang dahon para mandaya at kunin ang lihim na teknik ni Qin Xiaobei. Kaya bumagsak ang negosyo ng Daqin Tea House. Ang pamilya nilang Li, lahat sila nagdudulot ng malas. Hindi ganyan ang tiyahin niya. Ano naman nangyari? Noong araw, hindi pwedeng sabihing dahil kay Wenchin. Di na maipaliwanag, di ba? Wala bang mabuting tao sa pamilya ni Li? Punching, sumama ka sa akin. Pumasok ka. Bakit ka nandito? Nandito ako para mag-sorry. Medyo sobrang sinabi ng mga magulang ko kahapon. Dahil sa relasyon ng pamilya natin ngayon, naintindihan ko. At saka, gusto kong pag-usapan ang ating kooperasyon. Sakto, gusto ko rin makipag-usap sa'yo. Tungkol sa pagsasanib ng sinaunang paggawa ng tsaa at teknolohiya. Ganito ang iniisip ko. Ano to? Ito. Bakit parang kamukha ko ito? Tama, ikaw nga. Ginawa mo akong tipet. Dahil sa'yo. Nagsimulang bumalik ang panlasa ko, kaya ginawa kitang tipet. Sana araw-araw ilagay ka sa mesa ng tsaa. Sabi nga, talagang kamukha ka. Kung di alam, iisipin nilang gusto mo ako. Kang. Kung totoong gusto kita, Ikaw? Anong sinasabi mo? sabi ko, kung dahil nga gusto kita, kakagawa lang ng tipet ito. Huwag kalimutan. Magpapawalang kasal tayo. Baka ako pa ang manalo sa kompetisyon. May nakapakulo pa sa kalan namin. Kailangang umalis na ako. Boss, napansin ko ang isang bagay. Boss, nakipagsabuatan ka! Pinalan kita ha. Huwag mong sasabihin ito kahit kanino. Lalo na kay Uncle Chengzi. Naintindihan ko. Sasapitin ko ang bibig ko ng tatali. Oh, may malaking tuplas ako rito. Tingnan mo ang resume na ito. Si Chu Yi ay assistant ni Miss Chen. Dumaan siya sa interview sa kumpanya natin dati. Hindi naman kakaiba yon. Marami namang nag-i-interview araw-araw. Hindi. Ang importante siya sa kumpanya natin, naipasa niya ang interview. Kinabukasan, nagtrabaho na siya sa Daqin Tea House bilang assistant. Sinasabi mong may problema si Chu Yi? Boss! Si Chu Yi yata ang ipinadalang undercover mo, di ba? Paano naman posible? Kailangan ko ba ng ganong paraan? Tama ka rin naman.
Mukhang may kakaiba talaga sa pangyayari. Possible bang. Chen Wen Chen? Tikman mo. Ito ginawa ko base sa Fooding Tea Sourcebook. Bagong recipe ng tsaa. Ang lasa nito, hindi tama. Yun pang mumog ang iniinom mo. Paano magiging tama ang lasa nun? No wonder. Ano ang naisip mo? Mula kaninang umaga, parang hindi ka nakatutok. Wala naman. Guro, ate, dumating si Lee Mubay ng Taiyi Group. Bakit siya nandito? Siyempre, hinahanap kita. Aba, yung ba ang anak ng pamilya Lee? Para nung dahilan ka napunta, hindi ka welcome sa amin, Chen family. Guro, hinahanap niya ako. Hayaan yung ako na ang kausapin siya. Walang mabuting intensyon ng batang ito. Mag-ingat ka. Halika, umupo ka. Isang dahilan lang ang pagdating niya na yon. Posibleng may espiya sa loob ng tea house ninyo. Ilan lang kami sa tea house? Paano posible na may espiya? Toto ito, Miss Chen. Siya yung batang Chuyi kanina. Nag-apply siya sa aming group. Kinabukasan matapos pumasa sa interview, dumiretso siya rito sa inyo. Hindi mo ba nakikita na may kakaiba rito? Ako at si Chuyi ay magkaibigan na gaya ng magkakapatid. Tiwala ako sa kanya. Hindi ko sinasabing siya talaga ang may sala. Gusto ko lang na mag-ingat ka ng konti. Dumating ka rito para sirain ang relasyon namin ng aking kasama. Nandito lang ako para magpaalala. Magandang relasyon namin ng kapatid ko. Hindi mo kailangang magpaalala. Wenjin, ito. Masama ang nangyari. Nawala ang Fooding Tea Sourcebook. Ang Fooding Tea Sourcebook. Sinasabing tumagal ito ng 1,000 taon. Walang sira at nawawala ito sa kamay ko. Anong mukha ko pa para magharap sa ating mga ninuno? Tito Chen, huwag po kayo mag-alala. Tinicheck na namin ang CCTV. Malapit ang resulta. Kasalanan ko lahat ito. Huwag kayo mag-alala. Hahanap talaga namin ng tea source book. Chuyi, ano sa tingin mo? Oo. Baka nilagay lang niya ito tapusin. Nakalimutan lang niya. Howze, kamusta na ang CCTV check? Na-format ng maayos ang hard drive. Pero mula sa firewall logs ko, nakita ko na ang butas ng seguridad. Nakikita dito sa log. 1 oras ang nakalipas. May nag-login gamit ang account ni Uncle Chen. Pumasok sila sa surveillance system. Ang account ni Uncle Chen. Pero si Uncle Chen, hindi na siya marunong gumamit ng smartphone. Kaya napaisip ako. May tumutulong sa loob ng grupo. Miss Chuyi, saan ka kanina? Lee Mubay? Anong ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin, si Chuyi ang nagtaksil? Talaga ba? Si Chuyi ba ang insider? Hindi naman ganoon. Hindi pwedeng si Chuyi. Mabait na bata si Chuyi. Hindi siya magnanakaw. Hindi ko sinasabing sigurado siya. Gusto ko lang malaman. Kanina lang. Nasaan ka nun? Kanina, kasama ko talaga ang master. Kanina, siya ang kasama ko. Ikaw ba ang kumuha? Paano kami kukuha ng gamit ninyo? Kami kasi nasa technology-driven na proseso. Sino ba naman magugustuhan ng lumang aklat nyo na panuntunan? Howzy. Wenjin, kung ninakaw ng katunggali ang libro, sa panahon ito, tiyak maglalabas sila ng bagong produkto at dun magkakamali at mabubunyag. Babantayan ko yan para sa'yo. Salamat sa tulong. Tea Source Book. Maligayang pagdating sa Taiyi. Ibubunyag ko ang sikreto mo. Isang bagay na hindi magagawa ng pamilya Chen. Ako si Li Chengzi. Gagawin ko to. Boss! Nahanap na ba ang libro? Hindi pa. Hindi pa nahanap ang tea source book. Wenjin, wala siyang gana magtimpla para sa akin. Boss, umibig ka na ba? Hindi iniisip mo pa rin ang iniibig? Hindi ba sobra na? Hindi ba dapat nating isipin anong gagawin natin? Ninakaw ang tea source book. Siguradong gawa yan ng kakumpetensya. Sa mga kakumpetensya, siguradong ang pinakamalaking kakumpetensya.
Kaya kami ang magiging pangunahing suspect. Pero sino nga ba talaga ang nagnakaw? Tai Group. Malaban sa ating dalawa, sino pa ang nakakaalam tungkol sa Fooding Tea Sourcebook? Uncle Chengzi. Chairman, Hindi pwede. Kailangan ko siyang hanapin para linawin. Boss Umupo. Ngayon, huwag nating gisingin ang ahas. Ganyan. Susubukan kong alamin muna. Mubay, na-miss mo ba ako? Julie, hindi ka ba umalis papuntang ibang bansa? Paano ka nandito? Hindi ka ba umalis papuntang ibang bansa? Paano ka nandito? Hindi kita malilimutan. Hindi ba sinabi mo, pag uwi ko, pwede pa tayong magkita? Gagawin mo ba akong boyfriend? Hindi ba ito pagkikita lang? Ang sinabi ko talaga, magkikita rin tayo muli. Hanggang sa muli. Hindi ba nagkita na tayo? Ang teacher mo, paano kanya tinuluan? Pwede mo muna akong bitawan? Huwag. Sobrang hirap kitang matagpuan. Yakapin mo pa ako, pakiusap. Keo, Wenshin. pasensya na. Sorry sa abala. Wenshin. Pakinggan mo, ipapaliwanag ko. Hindi ganyan ang nangyari. Hindi mahalaga ang iniisip ko. Ang nakikita ko, ang mahalaga. Mukhang si Lee Mubay sa opisina. May sense of humor din pala. Wenshin, siya ang kaklase ko. At fiancé ko. Tingnan mo. Malapit na kaming magpakasal, di ba? Kuya Mubay. Kung pinagdesisyonan na ni Lee Mubay na matatalo siya sa akin sa Tea God competition, tapos pakakasalan niya ang ibang babae, bakit hindi ninyo i-break yung engagement? Bakit kailangan pang gumawa ng pustahan? Hindi. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Ikaw ba ang nagdala ng tsaa para sa akin? Lee Mubay, inom mo ng dahan-dahan. Kuya Mubay, sino siya? Ang tindi niya. Natakot mo ako. Ikakasal siya sa iba. Hindi ba maganda yon? Kaya kami niyo wala ng relasyon. Bukod pa rito, ano pa alam ko kung may girlfriend siya? Bakit pa ako mag-iisa? Ganyan kang uminom ng tsa. Hindi ka malalasing. Bakit ka nandito? Dumating ako para sabihin sa'yo, si Lee Mubay ay akin. Huwag mong isipin na kukunin mo siya. Sino ba ang iibig sa ganyang tao? Isang lalaking madaling magpalit ng isip. Ako. Alam ko na may kasunduan kayo. Pero malinaw din sa'yo. Magkaaway na ang dalawang pamilya ninyo. Walang bisa ang kasunduang yun. Magiging magkaaway lang kayo. Kaya, ang dahilan kung bakit ka pumunta ngayon ay para lang sabihing mga kalokohan na yon. Hindi. Dumating ako para tulungan ka. Tulungan ako? Oo. Tutulungan kita. Gagawa ako ng sabotahe sa gamit ni Lee Mubay para manalo ka laban sa kanya sa Tea God competition. Manalo ka kahit isang round. Kung gagawin ko ito, anong makukuha mo? Ano naman ang pakinabang ko? Kailangan ikaw lang ang manalo. Saka, ibabawi ang kasal. Si Mubay ay mapupunta sa akin. Ano? Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Ang talino ng plano mo. Pero, tumatanggi ako. Bakit? Mananalo ako. Pero hindi sa ganitong maruming taktika. Mananalo ako gamit ang sarili kong paraan. Lee Mubay. At saka babawiin ang kasal. Ikaw. Sige. Aasahan ko ang gagawin mo. Hindi na nakapagtataka na ilang dekada inaral ng pamilyang Chen at hindi pa rin nila natuklasan ang sikreto sa loob. Ang hirap talagang hanapin ito. Saan ba talaga ang sikreto ng librong ito? Kinong Lee. Pumasok. May papeles dito na gusto kong pirmahan mo. Tea Sourcebook. Sigurado ka na nakita mo? Fooding Tea Sourcebook. Siyempre, sigurado. May mata akong parang agila. Kitang-kita. Mukhang may problema talaga si Chu Yi. Malamang ipinadala siya ni Lee Chengzi, isang tinik na ipinasok sa pamilyang Chen. Kilala sa mukha, hindi sa puso. Nakakahiya. Napakabait pa ni Miss Chen sa kanya. Walang dahilan kung bakit si Uncle Chengzi noon biglang naglabas ng isang lihim na reseta at pinapagawa sa akin.
Siguro mula noon pa lang, sinimula na niyang magnakaw ng mga lihim ng pamilya Chen. Ano ang gagawin natin ngayon? Gusto mo bang kunin ko mula kay chairman ang mga bagay na ninakaw? Hindi pwede. Masyadong maingat si Uncle Cheng Zi na yon. Walang pagkakataon para sa atin. Huwag muna nating gisingin ang aso. Ikwento muna natin itong kaso kay Wenxin. Sabihin natin sa kanya ang buong nangyari. Sa tingin ko, paniguradong siya na yung nag-aalala tungkol sa kinaroroonan ng T-Sourcebook. Sige. Lumabas ka muna. Upo tayo at mag-usap ng maayos. Huwag kang umupo sa marumi. Hindi pa nalinis ang upuan. Sabi ko sa'yo, marumi ka. Lumabas ka. Ayos lang yon. Bakit ka ba walang hiya? May girlfriend ka na, bakit ka pa dumarating dito? Huwag kang makinig kay Julie. Hindi talaga siya girlfriend ko. Kung hindi ka naniniwala, How Z? Ipakita mo ang ebidensya. Sige. Miss Chen Wenxin, totoo ang sinasabi ng boss ko. Kung di ka naniniwala, tingnan mo. Tingnan mo ito. Hindi ba yon ang iyong second uncle, si Lee Chengzi? Ang ganda ng sing-sing. Mahal. Ngayon, yung panganay kong pamangkin, nagkagulo sila ng mga tauhan ng Chen family. Sa T-Agad competition, maghaharap sila. Siguradong aawayang todo. Tapos, ikaw ang makikinabang. Tama ba? Tama. Hindi ba yan ang iyong second uncle? Oh, siya nga si Lee Chengzi. Siya ang nagnakaw ng fooding T-Sourcebook. Ang layunin niya ay hindi niya gustong makipagtulungan tayo. Gagamitin niya ang lihim na resipe para talunin ang Chen family. Ano? Siyang nagnakaw? Talagang siya. At si Chu Yi, siya rin ay ipinadala ni Lee Chengzi bilang isang undercover sa bahay ninyo. Ang layunin nila ay nakawin ang fooding T-Sourcebook. Xiaoyi. Paano niya magagawa ang ganong bagay? Maaari ako maniwala. Wala kang kinalaman kay Julie. Ngunit, si Chu Yi ay isang espiya. Hindi ako maniniwala. Pero ganyan ang katotohanan. T-Sourcebook. Nasa kamay pa ni Lee Chengzi ang T-Sourcebook. Kung di ka naniniwala, tanungin mo si Lin Hao. Oo, nakita ko mismo. Masasumpa ko yun. Pero, si Chu Yi, bakit niya gagawin yan? Tanungin mo siya mismo. Malinaw naman. Chu Yi, Nasaan siya? maaring nasa kay Uncle Chen siya. Tingnan mo ito. Pasensya na. Siya nga talaga. Mukhang tumakas siya para umiwas sa parusa. Inakala ko siyang kapatid. Bakit niya gagawin yan? Lee Mubay. Anak ng pamilya Lee. Inuha ang T-Sourcebook. Ibalik sa akin. Ikaw ba ang nagnakaw nito? Ang T-Sourcebook ng pamilya namin. Tito. T-Sourcebook. Hindi ako ang nagnakaw. Ang akala ninyo, ang tiyo ko ang gumawa. Aba, talagang kayo ng pamilya ni Lee. Ang pamilya ninyo ay isang grupo ng mandaraya mga ngamot. Noong mga araw na yon, ninakaw ninyo ang aming lihim na tsaa. Ngayon, nung galing naman ninyo ang aming T-Sourcebook, ako papatayin kita, tatay. Hindi ito gawa ni Lee Mubay. Noong mga araw na yon, ninakaw ninyo ang aming lihim na tsaa. Ngayon, nung galing naman ninyo ang aming T-Sourcebook, Ikaw. papatayin kita, tatay. Hindi ito gawa ni Lee Mubay. Wenxing, ikaw, anong tawag mo sa kanya? Ang ibig kong sabihin, Lee Mubay hindi siya gagawa ng ganyang bagay. Wenqin? Nalilito ka ba? Sila sa pamilya ni Lee, walang maayos sa kanila. Noong araw, ninakaw nila mula sa atin ang lihim na aklat ng tsaa. Ngayon, ninanakaw na naman ang atin fooding T-Sourcebook. Tito? Tita. Ang tatay ko noon, hindi talaga siya nandaya. Nandun ako noon, maari akong magsaksi. Noon, kayo mga dalawa, nasa bata pa lang kayo noon. Abala kayo sa paghuhuli ng paru-paro. Ano pa bang maialala ninyo? Paru-paro. Mama, nung bata pa ako, kilaba ako kay Lee Mubay noon. Siyempre naman. Kung hindi dahil sa inyo. Magkatrabaho kayong magkaibigan mula pagkabata. Kaya hindi ibibigay ng lolo mo ang kasunduan sa pagkabata. Tatay! Paglaki ko, pakakasalan ko si Mubay. Mubay sa ngayon ka ba? Papakasal ako kay Wenxin. Tito? Tita. Talagang misinterpretasyon lang noon. Ang tatay ko taos-puso niyang dinala ang lihim na tsaa ng pamilya ni Lee. Tuloy-tuloy niyang sinabing ito ang kanilang espesyal na tsaa. Bakit nanggaling sa akin nang dalhin ko pa uwi?
Pagbukas ko, isang kumpol lang ang nakita ko. Magaspang na mga dahon. Anak ng Lee, hindi mo na dapat gamitin ang mga kasinungalingan. Huwag mo na akong linlangin. Magaspang na mga dahon. Kung gaganyanin, balutin ng ganito. Hindi nila mapapansin. Ako ang gumawa nito. Anak ng Lee. Ngayon, kung hindi mo isauli ang T-Source book, ipaglalaban kita. Tatay! Naalala ko na. Nung araw, ako ang nagpalit ng magandang dahon sa magaspang na dahon. Tatay! Naalala ko na. Nung araw, ako ang nagpalit ng magandang dahon sa magaspang na dahon. Ay, naku. Iyan ay regalo ni tatay para kay Uncle Lee. Sira lahat yun. Kung malaman nila, Tiyak na mamumura ako. Nandito na. Balutin ng ganito. Hindi nila mapapansin. Magagawa kaya ito? Paano kung madiskubre nila? walang problema? Maniwala ka sa akin. Tara. Mamimitas ng paru-paro. Ikaw pala. Oo. Ako nga. Tia. Noong mga panahon yon, pagbalik ng ama ko, napansin din niya ang supot ng tsaa. Naging kupas at magaspang na dahon na. Akala niya, may ginagawa si Uncle Chen. Kaya nagkasiraan ang dalawang pamilya. Ako mismo. Sisi ko rin yon. Hindi ko nagawang sabihin agad ang katotohanan. Natatakot ako na kung malalaman, magsisisi si Chen Wenqin. Magsisisi siya. Kaya nun, ang hindi nabuksang cake ng tiya noon, ikaw ang may ginawa nun. Lee Mubay. Patawarin ninyo ako. Sinasabi ko lang, ang dalawang pamilya natin nag-away ng napakahaba. At heto, dahil lang sa ganito, maliit na pagkakaintindihan. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa talaga. Mubay. Kanina medyo mabigat ang sinabi ni Tia. Huwag kang masyadong magalit. Ayos lang ako. Tia, Ano ba itong nangyari? Tara na, bumalik tayo. Sabihin natin ito kay Old Chen. Naalala ko na. Kasalanan ko. ang ibig kong sabihin, naalala mo ba ako? Ano? Noon araw sa pintuan, sabi mo, pakakasal ka sa akin. Naalala mong pakakasal sa akin balang araw. Ikaw ba yun? Ako ba yon? Kayang ga... Tatanggalin mo ba ang kasunduan? Depende sa papakita mo. Sa final ng kompetisyon, hindi ako magpapadali ha. T-God Competition, Grand Final. Opisyal na nagsimula. Salamat sa ating mga panauhin, sa mga eksperto at hurado ng paggawa ng tsaa, at sa mga kaibigan sa media. Ang final na yon, may dalawang round, upper at lower. Points system, pagsasama ng scores mula sa dalawang rounds. Ang may pinakamataas na total score ang magiging kampeon. Unang kalahati kompetisyon sa paggawa ng tsaa. Bakit ka nandito? Nasa kabila ang inyong stage. Narinig ko, gusto mong paghaluin ang tradisyonal na paggawa ng tsaa at teknolohiya. Tutulungan kita. Lumapit ka at tulungan mo ako. Hindi ba sasali ang Taiyi Group? Kami ay gumagawa ng tsaa gamit ang teknolohiya. Basta hawak ang data. Kahit sino pwede. Anong klaseng boss? Nalilipat at tutulong sa kalaban? Sobra naman! Sige, tumulong ka na lang sa akin. Assistant. Walang problema, boss. Magmadali tayo. Malapit na matapos ang paligsahan. Mga 10 minuto na lang. Gumawalan tayo sa paligsahan. Sa tingin ko, Limubay, anong karapat dapat ka pang maging CEO? Bakit biglang nawala ng kuryente? Nawalan ng kuryente? Paano magpapagawa ng tsaa nang walang kuryente? Tahimik muna.
Sino nagsabing kailangan niyang kuryente para magluto ng tsaa? Kung ganon, ang mga sinaunang tao ba kailangan din ng kuryente? Ang tunay na tigad ay haharap sa anumang sitwasyon. Hindi siya mapipigilan ng simpleng brownout. Hindi karapat-dapat ang taong yan maging tigad. Sige, 2 minuto na lang ang natitila. Bilisan nyo ang trabaho. Paano na to? Sa tradisyonal na paggawa ng tsaa, ang abo ng halaman, pwedeng gamiting pababa ang init ng uling. Ang galing! Boss, hindi mo na ba talaga ako tutulungan? Bumalik ang kuryente. Oras na. Itigil niyo na ang lahat. The Kin Tea House. Talagang karapat-dapat na pamilyang bihasa sa tradisyonal na tsaa. Kahit walang kuryente, nakagawa pa rin ng dekalidad na tsa. Batay sa desisyon ng hurado, ang The Kin Tea House nakakuha ng 10 puntos. Magaling! Ang Thai Group naman, sobrang pag-asa nila sa teknolohiya. Kapag nawala ang kuryente, bumababa agad ang kalidad. Kaya, desisyon ng hurado, ang Thai Group nakakuha lamang ng 7 puntos. Okay lang yan. Babawiin ko ang puntos sa susunod na round. Lee Mubay, ikaw na nawalan na ng panlasa. Paano ka pa makikilala ang tunay na tsaa? Sigurado ka ba sa susunod na tsaa tasting? Noon uminom ako ng tsaa mo. Karamihan ng panlasa ko bumalik na. Nandun pa kay Housie. Mamaya kukunin ko at inom. Dapat wala nang problema. Ayos talaga. Gusto ko ring talunin ka sa grand final. Mas masaya nga kung ganoon. Hindi pa sigurado kung sino ang panalo. May nangyari sa kumpanya. Sama ka muna sa akin. Nasaan si Housie? Boss! Housie, anong nangyari? Boss, may humahamak sa ayo. Yung regalo ni Miss Chen sa'yo, nilupig nila ang thermos na may laman sa Pati ako, sinaktan nila. Ano? Ngayon, inaanyayahan ang mga kalahok na umakyat sa entablado. Ay naku, malas. Panahon na para pumasok. Hindi ka pa nakainom ng tsaa. Susubukan kong kunin pabalik na yon. Wala nang oras. Walang magagawa. Kailangan na nating tumayo at harapin ito. Bilang isang tigad, hindi lang dapat marunong gumawa ng tsaa. Dapat marunong din mag-taste o magpasiya ng tsaa. Susunod papasok tayo sa ikalawang round. Tea tasting na bahagi. Ang mga patakaran ng ikalawang round, sobrang simple. Sa harap ng bawat halahok, may 10 tasa ng tsaa. Sa pamamagitan ng pagtikim, tutukoy nila ang ure, pinanggalingan, at taon, at pati ang paraan ng paggawa isusulat sa answer board. Ang may mas maraming tama ang panalo. Anong nangyari kay Lee Mubay? Magsisimula na. Ang dali naman ito. Paano? Wala bang paboritong inumin si Mr. Lee? Hindi naman. Sige, simula na ang paligsahan. Hindi ko talaga maiba. Tapusin na ang oras. Ipapakita natin ang mga sagot. Qingtan Tea. 8 ang tama. The Qin Tea House. Nagawa nilang 10 sa 10. Sunod, titingnan natin. Thai Group. Lee Mubay. Anong nangyayari kay Mubay? Bakit hindi pa niya inilalabas? Mga hukom. Thai Group nag-walkout, nag-forfeit. Ano?
Talo! At hindi pa nga nakapasok sa top 3. At saka, kami pa ang huli. Lee Mubay! Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Ilan bang pinsala ang naidulot nito sa kumpanya? Hindi lang napudpod ang kampanya natin. Ang pangalan ng Tayi Group, kinalokohan pa. Ngayon kumakalat sa labas na ang CEO ay walang alam sa tsaa at ang ating benta bumaba na ng 3%. Mga kababayan, ay, Mubay bata pa siya. Sana bigyan ninyo siya ng panahon. Sana tulungan natin siya. Naniniwala ako na sa ating tulong, lilago siya. Lago? Habang nalilago siya, ubos na ang kumpanya natin. Hindi dapat payagan ng Tayi na masira dahil sa isang walang kwentang tao. Changzi, ipinapanukala namin na tanggalin si Lee Mubay bilang CEO. Pumili ng ibang tao. Mubay, lahat ay nakatingin. Tingnan mo. Mubay, walang kakayahan, abolusyon na voluntaryo. Patawad sa inyong lahat. Boss, kasalanan ko lahat. Kung hindi ko nawala ang tsaa ni Miss Chen Wenchin, hindi sana nangyari ito. Hindi yon ang punto. Hindi mo kasalanan. Nasugatan ka pa. Pasensya na, ako ang may sala sa iyo. Huwag mong sabihin yan. Magkasama tayong lumaki. Ngunit, ano na ang gagawin natin? Hindi ko alam. Pero babalik ako. Boss, hindi ako magaling sa paggawa. Pero dapat kumain ka naman. Hindi ako gutom. Pero kung ganoon ang sitwasyon mo, hindi rin yon solusyon. Magpahinga ka muna. Gusto ko munang mag-isa at magmuni. At isa PA. Huwag mong sasabihin kay Chen Wenchin ang kalagayan ko ngayon. Bakit ka napunta rito? Dumating ako dahil may napakahalagang ipapahayag sa inyo. Mahalaga ito para sa Dachin Tea House at para sa inyo rin. Pakiusap, pakinggan niyo muna hanggang matapos. Sige. Sige, sabihin mo. Ano bang nangyayari talaga? Sa totoo lang, lahat ng ginawa ko ay utos ni Lee Chengzi. Lahat ng ginawa ko ay utos ni Lee Chengzi. Mahina ang kalusugan ng lolo ko. Hindi ko kayang tustusan. Mula nang pumasok ako sa Tayi Group, mula sa unang araw, nalaman na niya ang tungkol dito. Kaya pumayag siya na iaako ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot. Ang kondisyon niya, pinapapasok niya ako bilang espya sa Dachin. Sa totoo lang, dati, nung kompetisyon, ako rin ang sumira noon. Tuwing may nakita kang bagong lead tungkol sa tea source book, ikukuha ko at ipapadala ko kay Lee Chengji. Sa huli, ako ang kumuha ng tea source book at ninakaw at ibinigay sa kanya. Hindi ko talaga gustong gawin to. Pero kung hindi ako gagawa nito, titigil siya sa pagbibigay ng lahat ng gastusin sa pagpapagagamot ng lolo ko. Mag-isa lang ang lolo ko. Pinag-aral at inalagaan ako hanggang ngayon. Hindi ko matiis na makita siyang maghirap. Namatay sa harap ko. Patavad. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tungkol sa lolo mo? Hindi ko alam bakit nangyari ang lahat na ito hanggang sa ganitong sitwasyon ngayon. Hindi ko alam bakit nangyari ang lahat na ito hanggang sa ganitong sitwasyon ngayon. Dati, wala akong kaibigan. Pero na makilala kita, tinuturing mo talaga ako na parang pamilya. Patawad. Pinagbibili ko ang sarili kong kaluluwa. Patavat. Ang mga ito ay mga hospital records ng lolo ko at mga bank transfer mula kay Lee Chengzi. Mga ulat ng pag-transfer para sa akin. Kaya, kumusta na ang sakit ng lolo mo sa totoo lang? Ngayon, mas maayos na siya. Kaya kung tustusan ngayon ang kanyang gastusin sa ospital, hindi na muli. Ako papayagang i-blackmail dahil sa kanya. Sige. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Lee Mubay. Pinalaya sa kumpanya ni Lee Chengzi.
Walang nakakaalam kung saan siya napunta. Chen Wen-chin. Sa tingin mo, itong tawag na to, tatawagan ko ba o hindi? Sige na lang, tatawag na ako. Kung hindi na kumakain o umiinom ang boss namin. Si Chen Wen-chin lang ang 6:37 PM. Makakahikayat sa kanya. 6:37 p.m. 6:37 hindi dapat tumawag. Kung itutuloy ko pa tong tawag, mapapapatay ako ng boss ko. 6:37 p.m. Miss Chen, pasok po kayo. Salamat at umating kayo. Maliligtas na ang boss ko. Nagkaproblema ba ang boss ko? Bakit mo ba hindi sinabi? Gusto kong sabihin pero bawal sa kanya. Ano na ang nangyari sa kanya ngayon? Nagkukulong lang palagi sa kwarto. Hindi kumakain o umiinom. Kausapin niyo na siya. Please. Wen-chin, pumunta ka para bisitahin ako. Gusto mo ba ako makita? Bakit mo ba hindi sinabi? Takot lang akong mag-alala ka. Kahit hindi mo sabihin, mag-aalala pa rin ba ako? Ikaw. Paumanhin, Wen-chin. Kasalanan ko. Sige, pumunta ako ngayon para may sasabihin tungkol sa isang seryosong bagay. Gusto kitang anyayahan na sumali sa Da-chin Tea House. Sige. Mas gustong-gusto kong makasama ka sa paggawa ng tsa. Mamaya, pupunta tayo sa Taiyi Group. Ako at si Lee Mubay ang magdidischack kay Lee Changzi. Kayo dalawa, pumunta sa opisina ni Lee Changzi. Hanapin ang kanyang mga record ng krimen. Tapos i-copy sa USB na ito. Naiintindihan ninyo? Gets. Sisiguraduhin naming matatapos. Bakit may oras si Chen Wen-chin na dumalaw sa akin? Ayoko naman makisama sa inyo, mga batang paslit. Sekretarya, pakilit na palabas. Huwag magmadali, Mr. Lee. Hindi ba nasa inyo ang Fooding Tea Sourcebook? Nahanap na ba ninyo ang lihim nito? Pwede ba pagsamahin ang dalawang panig para i-decode ang Tea Sourcebook? Kumusta? Ang bait ni Chen Wen-chin. Pwede yan pag-usapan. Tara, tikman ninyo ang tsaa ng Taiyi. Dali. Sige na. Huwag mo akong pahirapan. Maniwala ka. Single ako. 25 tao ng bilis ng kamay. Nagbibiro ka ba? Halika na! Halos tapos na! Hindi mo na kailangan. Wala ka namang panlasa. Hindi mo rin mararamdaman ang lasa. Paano mo nasabing wala akong panlasa? Tagal mo nang tinatago yan. Ang hirap siguro, di ba? Alam mo ba? Bakit wala ang panlasa mo? Tama, ako nga. Bakit mo ginawa to? Bakit? Ang negosyo ng pamilya ni Liako ang nagpatayo ng mga yan. Yung matandang iyon. Bakit niya ibinigay ang mga ito kay tatay mo? Bakit ipinasa ang negosyo sa tatay mo? Kung hindi dahil namatay ng maaga ang tatay mo. Ngayon, ang maalis sa kumpanya, dapat ako sana. Yung matandang iyon talaga. Wala akong halaga sa mga mata niya. Kasi ang lolo ko sabi niya, masyado kang padalos-dalos. Kaya hindi kanya pinahintulutan na mana ang kumpanya. Kumpanya ko ito. Kailangan ko pa ba ng iba na mag-utos? Ngayon, ang buong Taiyi ay nasa kamay ko pa rin, di ba? Hindi na matatagal. Boss, tapos na ang misyon. Kakalapit lang namin. Nahanap na namin ang ebidensya ng krimen mo. Kasama na rin ang katotohanan na pinatay mo ang mga magulang ng boss noong nakaraan. Imposible yan. Ibig mong sabihin, hindi aksidente ang pagkamatay ng mga magulang ko? Tama. Nung panahong yun, ang brake line ng mga magulang mo ay pinutol niya. Mga kamag-anak mo pa nga yun. Paano mo nagawang gawin yon? Kakatawag ko lang sa pulis. Kumpirmado na ang lahat ng ebidensya. Wala ka ng takas. Kamag-anak? Sino man naharang sa yaman ko, mamatay. Pakawalan niyo ko ngayon. Kung hindi, susunugin ko to. Hindi ka makakatakas. Bakit naman? Ang kumpanyang ito ay dapat sa akin talaga napupunta. See?
Kung hindi ko kayo makuha, wala na rin makakakuhang iba. Anong ginagawa mo? Kahit mamatay ako, hindi rin siya makukulong. Uncle Chengzi. Mukhang nababaliw siya. Ito ang ikapitin na palapag. Ano to? Kailangan namang naapoy. Araw at gabi ang pagpapalit. Kailangang matuyo ng 7:49 na oras. Nabot na ang balanse ng yin at yang. Nakatipon ang espiritu ng kalikasan. Nalaman ko na ang sikreto ng T-Source Book. Isang daang nawalang recipe sa mundo ng tsa. Lingxi Ningxiang Tea. Sa wakas, muling lumitaw. Nawai pagpalain kami ng mga ninuno. Bakit mo ako dinala rito? Wenshin, may hihilinggin lang ako. Sagutin mo muna. Hindi pwede. Sabihin mo muna kung ano. Wenshin, papakasal ka ba sa akin? Ayokong makaligtaan pa. Ang mga araw na kasama kita. Gusto kong tuklasin kasama ka ang mundo ng tsaa. Gumawa ng tsaa ng magkasama. Wenshin, gusto mo bang maging katuwang ko? Makakasama mo ba ako hanggang sa katapusan? Wenshin, uba? Pagkakasalan mo siya? Oo, papakasal ako sa'yo.